Good day, everyone. In this video, we are going to have a quick break on what is our discussion for today about the social world and the social media. Um, ngayon, gusto ko lang din pag-usapan yung ano ba yung mga current trends pagdating naman sa mga ibang mga usapin. I tend to forget na, ay, oo nga pala, kasama pala to sa mga dapat pag-usapan. So, within the innovations of history, so pag-usapan natin to. So, history is really important kasi nga we tend to know how did our ancestors solve problems. How did they resolve conflicts? So, those are the important things that we need to consider when it comes to studying history. So now, in this virtual world, so how does history looks like? Ito yung pag-uusapan natin ngayon. So, marirealize nyo na there is nothing new under the sun. So, there are ways to have different interpretations of history. And the same goes that in the Bible, there's also different interpretations of the doctrine of the Bible. Ito yung pag-uusapan natin. Which is true, which is false. Hindi ko naman pag-uusapan yung kada conspiracy, kung ano ba yung totoo, ano ba yung hindi. So, ito yung mga napag-usapan namin ni Lord when it comes to history. So, una sa lahat, history tends to be confusing, to be honest. Kasi history is already second-hand information from credible people. But the Lord said, as you know, all people have their limitations. Hindi naman talaga nila alam exactly 100% what is going on with everything that is happening. Hindi nila alam lahat-lahat ng mga nangyari. They don't know the black plans of the people that innovated before. Halimbawa, yung World War II. All historians can tell you the main lines. Yung mga talagang totoong naganap na nangyari noong World War II. They can tell that. Yes. But then, the nitty-gritty of what's on the minds of the leaders of that time, they don't know because they have finite mindset. Limited lang ang kanilang pag-iisip. That is a fact. Kailangan nating suriin lahat-lahat bago tayo mag-come up sa mga conclusions na si ganito pala. Bakit importante to? You might be asking me. Kasi interpretations of history is going to be very important when it comes to understanding the present times. Kasi sabi ni Lord sa akin, ang technology lang magbabago, yung mga innovations, pero ang pag-iisip ng tao, yung need ng tao, ganoon pa rin. Tingnan mo, kahit na may tablet, tingnan mo, ang bata gusto pa rin maglaro. Kahit nauso na yung mga cellphone, nauso na yung mga TV, tingnan mo, yung mga bata gusto pa rin maglaro. They still tend to be playful, like the adults, despite that innovations of technology has arrived, but the needs of the adults are there. Nangihina na yung matanda. The inevitable is not changing. Hindi naman magbabago ang mga hindi naman dapat magbago. This is very important kasi we have to trace back the roots of our problems. Christian history is not the same. Christianity is rather the same. Parehas lang. The problems of Christians before are also the problems of Christians of today. Yes. Sabi nga nerd, akala ko mare-resolve na yung problem, hindi pa rin pala.
Magkakaibang generation na yung lumipas, pero napansin ko parang gano'n pa rin pala. Kahit nandiyan na yung Bible, dati kasi pahirapan yung Bible, eh. Yung paper press, tapos yung suppression pa ng mga Catholic Church, tapos yung suppression pa ng language, hindi pa maintindihan. Noong ginawa na ni Tyndale in English, that is the time that the Bible slowly started to become a worldwide book. Ngayon, ito na tayo. Okay, may English na, no? So, lahat at least makaintindi na yan. Ito yung nangyari kasi. Dumami naman yung interpretation ng Bible. Well, si Satan talagang magaling ang laro, no? Magaling ang laro ni Satan. Kasi public na yung Bible, so mamaliin na lang natin yung ibang interpretation. Yung ibang mga ideals ng Bible, gagawin na lang natin confusing. Aba, ganun sila kagaling. So ngayon, ang daming tuloy interpretation. So ngayon, Christianity is already there, pero it's a lot confusing now. Yun ang sabi sa akin ng Diyos, at least, to God's appreciation naman, at least may aware na yung tao sa idea ko na ako yung Diyos. At least, di ba? So it's up to them on how do they really explore what is truly right or what is truly wrong. Ngayon, Christianity has become a worldwide thing. Dati, hindi naman. Ngayon, ang tanong naman, dati, which religion is true? Ngayon, which Christianity is true? Aba, nahanip naman, oh. Ang galing, di ba? Dati tinatanong which religion is, ano ba yung totoong religion? Ngayon, ano bang area sa Christianity yung totoo? Sino ba yung nagsasabi ng totoo dyan? So, yun na nga, no? So, wala eh. So, balik pala tayo sa square one. Kasi, wala eh. Akala ni Lord magkakaroon na ng revival ulit. Kasi, nag-pandemic. Ngayon parang nag-aantay pa si Lord. Kailan kaya? Nasa sukdulan na yung patience ko eh. Mukhang kailangan ko na talagang gumalaw. Abangan nyo yun. Gagalaw na yung Diyos. Di na raw siya makapag-antay. Tapos na yun. Napakahabang mercy niya. Kailan nagsimula? Sabi nila sa akin ngayon, mula nung pagtapos ng World War II, inantay niya. Oo, darating ang Diyos pero di pa rapture. Darating ang Diyos para gumalaw at to set all the punishments. Pero hindi pa siya rapture. Darating ang Diyos. Ito yung malungkot. Nalungkot nga yung Diyos dito kasi parang kailangan ko na naman bang gawin to? Ginawa ko na nung una sa Noah's flood. Sabi ko, di ko na uulitin sa pamamagitan ng baha. Ngayon, kailangan ko ba bang ulitin sa ibang pamamaraan naman? Kailangan ko ba ulit mag-exterminate ulit ng mga tao? Do not wait for the Lord to decide on that one. We have to go back to the ways of the Lord. Ang tanong ni Lord, which Christianity is right? That's very ironic and in the same time, that's very frustrating in the part of God. Kasi, sabi nga, Christ is the way, the truth, and the life, John 14. Ngayon, which Christ? Which denomination ang tama? Tingnan nyo, magaling eh. Christian Science, Latter-day Saints. Di ba parang ang daming kulto, tapos ang problema naman dito sa mga mainstream Christians, kinategorize as kulto kasi sabi daw, anyone who adds or subtracts is, sa Revelations na they will be departed. Iniingatan. Ang problema kasi, sabi ni Lord sa akin, yung mga orthodoxy, may dinadagdag din naman or may binabawas. Aba, sabi ni Lord, di wow. Di pares ang din kayong kulto kasi may dinagdag, may binabawas din kayo sa doktrina. Di ba? So, kaya ang tanong nila, sino ba yung nagtuturo ng tama dito? They speak of my name, but they don't live upon my name. Sa Bible yun. Nasa Matthew 7 yun. I don't care if you prophesy, if you do miracles, you workers of iniquity.
So, ibig sabihin nun, yung pamumuhay pa rin talaga na tama, yun talagang tinitingnan ng Diyos. So, yun na nga, no? Yun yung kailangan nating i-consider ulit. So, ayun na nga. Masakit to sa harapan, sa tingin ng Diyos, no? Masakit ito sa tingin ng Diyos, pero that's what it is. Diba? That's what it is. So, mahirap. Pero, kailangan i-bear na naman ng Diyos na may problema na naman dumating. Paano? Pinahintulutan lang kasi ng tao yun. Pinahintulutan ng Diyos, pero kagagawan talaga ng tao yun eh. Paano? Ayaw magdasal sa Diyos. Ay, sabi nandiyan naman na yung Bible, so lahat na nun sinabi ng Diyos, andun na. Ay, ginawa ni Satan, ay may mahusay. Ang dami ng hermeneutics, ang dami na... Wala, don't get me wrong, wala namang mali sa hermeneutics. Ang kaso nga lang, kung ikaw, bago kang Kristiyano, syempre, di mo ba naman alam yung mga pathways ng systematic theology. So, therefore, sino ba talaga yon? Ang dami kasi mga magiging bagong Christians. Kahit mga matatagal ng Christians, para pa rin baby Christians. Nasa Korinto yan na parang dapat karne na yung binibigay siya, pero gatas pa rin. Ba naman, mga pastor? Yung mga, ang tagal na sa ministry, pero parang sanggol pa rin umasta. Yung pananaw sa buhay, parang sanggol pa rin. Sabi ng Lord, o ba naman, grabe no. 20 years, 30 years ng pastor, pero pag dumating sa problema, parang erase the Lord pa rin. Pagka dumating yung mga problema sa pamilya, parang sarado muna tayo sa service. Parang wag muna tayo mag-focus dyan. Unahin mo natin problema sa pamilya. Unahin mo natin problema sa pera. Sabi ni Lord, na ba akong alam sa problema niyo? Hindi ko ba alam? Para ba ako nagka-amnesia na, ay, teka muna, nakalimutan ko yata may problema pala to. Ganun ba yun? I mean, pag nagka-problema pala yung tao, nagkaka-amnesia yung Diyos. Natatawa ako kasi, oo nga, andyan yung problema, pero buhay ka pa rin naman, di ba? Pag alam na ng Diyos, wala na talaga magagawa. Kukunin na pag sumusunod ka kay Lord, kukunin ka na lang ng Lord kung alam naman niya talagang wala na. Kunwari, ikaw matanda na, tapos talaga nanghihina ka na, asin wala na, kukunin ka na lang din. So, well, nakalimutan yata natin na God is an omniscient God. Ito na nga tayo when it comes to history. History tells us that there are slavery. Mayroong acts of slavery. Merong acts of revival. May acts of reformation. Maraming variation sa kada lugar. May nabubuong mga bansa, may mga nagko-collapse, may mga dynasties na nabubuo, may mga dynasties na nagko-collapse as well. So, as we all know, as we all notice, everything has its purpose and time. The thing is, the infallible truth of the Lord shall never change. Everything shall pass away, but my word shall never pass away. Kaya nga sabi ni Lord, huwag kayong umasa sa simbahan. Magsimba kayo, yes, pero huwag yung asahan yung simbahan na sila yung source of knowledge from the Word of God. Huwag. May mga pagkakamali din yung mga pastor nyo. May mga hindi rin naman naiintindihan yung pastor na yan. So, therefore, pagka kunwari may hindi kayo naiintindihan, sisi agad sa pastor. Agad. Huwag naman po ganun. Ang pastor, tao lang din po yan na meron din naman mga pagkakamali at hindi mga naiintindihan sa buhay. Tao pa rin yan. So therefore, we need to really be prepared for the worst things to come. Kasi sabi ni Lord, paulit-ulit na naman yung history. Babalik na naman tayo sa digmaan. Wala, hindi naman matatapos yung cycle hanggat sa hindi pa niya tinatapos ang mundo.
Pero do not worry, yung mga nasa langit, wala namang cycle yon. Wala namang cycle na paghihirap sa langit kasi wala namang paghihirap sa langit eh. Anong cycle dadaanan nyo? See? Anong cycle na paghihirap? Wala namang paghihirap sa langit in the first place. You have to really consider that one. Sa langit, wala nang paghihirap. Sa mundo is, well, hindi naman paghihirap, no? Pero it's all about changing the way we perceive things. Kasi everything is from God's. Pero ang ating mindset is we need to be in par with God. Ganon dapat. Kailangan in par tayo sa kung ano yung talagang plano ng Diyos sa ating buhay. So, yun lang naman yung aking video ngayon. So, kita-kita tayo sa Friday. Thank you very much for listening to this video and see you on Friday. God bless.